on the court na po, talagang kung sa stricto pa talaga. So kumbaga, sa number. chameleon din pala si Coach JV. Nag-a-adjust din pala siya. Nag-a-adjust din. Minsan nga ako nung babato ko ng bola. Ako ko na quarterfinals, sisecure ko yan. From there, one game at a time. Fair enough. That's good. Fair enough. Sa loob ng court, may laban. Sa labas ng court, may kwento. At dito sa Rebanse, may sagot sa lahat. Hindi to basta highlights. Hindi to basta stats. Ang mga laro, ang mga kontrobersya, ang mga sandaling hindi mo malilimutan, at ang mga tanong na kailangan ng sagot. Susuriin namin ang bawat play. Haharapin namin ang bawat issue. Current action, throwback stories, real talk, walang preno. Ito ang basketball culture ng Pinas. Buhay, hindi natutulog, at laging may laban. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo. Kung akala mo tapos na ang usapan sa final buzzer, nagkakamali ka. Dahil dito, lahat ng kaganapan sa MPBL on and off the court ay pinag-uusapan. Ako po, si Mika Abesanas. Ito ang podcast na hindi lang basta recap, ang tambayan ng tunay na basketball fans. Dito, walang safe takes, walang preno, game analysis, locker room talk, at mga kwentong dito mo lang maririnig. My name is Coach Christian Luanzon. We are here to talk about the league that lives and breathes the heart of the country's cities and provinces. From the highlight reels to the social media fire, I am Joe Gomez-Delian. Dahil sa show na ito, kung may issue, may sagot. At kung may talo, aba, may rebanse. Okay, mga kapatid, this is our 8th episode. Hindi na ako nakakasagot. Hindi na talaga niya alam. Which is good. Maganda yan. Dahil pag hindi na natin alam, ibig sabihin, napakarami na. At dadami pa. Pero coach, alam mo, napapansin ko yung mga fans natin, dumadami na rin, no? Dami na rin. Oo, marami na rin nanonood sa atin. Lalo na daw sa TikTok, no? Maraming salamat sa ating... Maraming salamat, Joe Gomez-Delian. Sa tingin ko, malaking bagay ka ron. Tingin ko kasi yung mga idara ng mga fans natin, nasa generation mo eh. Well, Kaya salamat sa ambag mo. Pero pasalamat tayo sa mga nanonood sa atin sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. At marami rin akong na-discover lately na on the way sa work, nakikinig lang sila sa Spotify sa kotse. So, itong mga daldala natin dito, meron naman palang epekto. Oo, para mga hindi antokin sana habang nasa traffic. Alright, simulan na agad natin ang kwentuhan to really understand the heat of the game coming from the player's perspective. mga Karebanse, joining us today, let us welcome Coach JV Olea, Al Dave Canoy, and Ryan Costello of the Quezon City Blackhawks. Woohoo! Ano to? Kasi edad mo. Pati yung head coach kasi edad mo. At saka masabi ko lang, hindi ito isa sa favorite teams ni Coach Christian. Hindi pa niya to dinedeclare. Hindi pa. Ito lang yung paborito. Kaya masaya-masaya ako ngayong araw. And that's the reason why, kung napansin niyo lang, ang aking guest okay. Champion. 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 Ay, grabe sponsored. Hindi na sponsored. Because yung guest team natin ngayon, they play like champions. Tama. Kumbaga playoff team. Seryoso ko dyan, coach. Kaya... Walang cooking yan. Walang cooking. Hindi, tsaka sa totoo lang, ilang beses na niya yan binabanggit dito sa show, kahit sa coverages namin, na talagang meron siyang paniniwala sa team na ito. No? Yes. Nasa sa inyo na yun. Kung paano yung how to make that into a reality. Okay, but of course, maraming salamat sa inyo. By the way, kung yung mga ibang guests natin galing practice at nag-guest sa atin dito ng maaga, ito naman, minove ang practice para lang makapag-guest dito, di ba? Kaya magpasalamat tayo syempre kay Coach JV para sa Kasi tama ba? 8th episode? First head coach natin. Yes, as our guest. Coach, by the way. Si Coach Don, assistant coach sa Cebu. Saka nakita ko sa mindset ko yung Don. Yung episode 7, hindi nyo pa napapanood.
nasa mindset player siya eh. Oo, tama. So, Pagpapakondisyon. Nakita mo naman kung paano siya mag-submit sa kanilang main player. Correct. Si Mark Meneses. Panoorin niyo yun. Kondisyon din naman ng Coach JB Olea. Oo. Kondisyon din naman. Dating player ng QC. Dating player ng Oo. QC at Rizal. Okay, simulan na natin ang kwentuhan. First of all, welcome dito sa Rebanse. Alam kong talaga namang ang ganda ng pinapakita ng QC Black Bulls ngayon. Kaya naman nandito kayo. 6-4? Oo, 6-4. Although natalo sila sa last game nila against Pasay, pero ang ganda ng laro, no? Hanggang dulo. Tama. Talagang lumaban ng QC Black Bulls. Pero Rai, ikaw, ang tagal mo na sa MPBL, no? You started with Muntinlupa, and then you were with Pasig, and you also joined the powerhouse team of Nueva Ecija. At ngayon, isa ka sa leaders, no? Ng team na ito. Kamusta? Kamusta yung teammates mo? Kamusta yung camaraderie nyo? Yung chemistry nyo sa team? Anong nagugustuhan mo dito sa QC? Nung first na namin, yun yung tinatrabaho namin talaga, yung chemistry. Kasi yun nga, ngayon lang kami magkakakilala. Then, yung mga bago, mga newcomers sa MPBL, tas mga veterano, halo-halo. So, sabi ni Coach JB na, ayun lang, i-work namin yung chemistry para sa game, mapakita namin talaga kung ano yung kaya namin gawin. At yun naman ang nakikita namin. Yes. Speaking of veterano, hindi lang veterano ang meron sila. Super veterano in Jeff Murillo. Pag pinag-usapan mo, ang pinakaunang season ng MPBL. OG. Wala pa ako nun. Ikaw nandun ka na nun. Sige Maraming nga. salamat sa pag-DM. Okay. Ikwento mo nga sa amin, ano ba ang Ayoko masama loob. ano ba ang MPBL noon nung nandoon pa si Jeff Murillo? Well, iba ang sitwasyon nila noon eh. Kasi naalala ko yung QC team noon. Obviously, si Jeff, mas maganda pa ang kondisyon noon. Okay. I could say that because dating teammate ko si Jeff, no? Okay. Sa D-League team namin before. And this was 15 years ago. Okay. Wow. Wow. Etong, yung team nila, no? This was composed of guys like Hesed Gabo, Alday, Estrella. Collado. Remember, Collado was there. And the highlight of that team was two things to me. Number one, yung end result nun, they were, if not the first team na maka-upset no sa kalaban ang Makati ni Coach Cholo Villanueva. Okay. While he was like the second or third seed, higher seed. Yeah. Sila parang 6 or 7 in the playoffs. I remember that game na kung saan na-clinch sila yung papasok ng second round, yung upset na yun. Sa ano yun eh, sa Phil Oil San Juan ba yun, naalala ko. Okay. That was the first highlight of their season. Kumbaga, it sort of like verified no, yung kanilang season. But they started that season, ang ensayo nila, 8 p.m. 7, 8 p.m. Kasi yung mga players nila may day jobs. Okay. As in, like an 8 to 5, no, na corporate job. And, medyo budgeted yung team nila. Same thing with Coach JV ngayon. Although yung mga players niya, no, I think wala naman yata naka-corporate, pero karamihan mga bata, no? But in terms of yung budget nila compared to other teams, that's why they are exceeding expectations so far That's in 10, right. in That's 10 right. games being an above 500 team. So, a lot of similarities, no? Yung From the first season. Yeah. 2, kasi pumasok mo QC. No, maybe season 2. Yeah, I think season 2 sila. And to your question, no, ngayon season 8 na tayo, nagkaroon ng mga changes. Coach na si management. Jeff Murillo. Coach, assistant. ano ba? Teka. Assistant playing coach. Assistant slash playing coach. manager. Oo. Si Jeff eh. So, yun yung yun yung comparison natin. And obviously, ang maganda dito kay Coach JB, dating player, ngayon na coach, pero kung tatanong mo yan, sa tingin ko, pusong player pa rin yan. Oo naman. Nakikita ko yung mga post nito. Totoo ka Puso dyan. pa rin. Actually, naglaro na nga tayo recently lang yun, di ba? Yung sa runs na rin. Sa Gladiator Oo runs. nga, parang condition pa nga si coach nun eh. Kaya nga kanina tinanong ko siya, Coach, ba't di ka naka-line up dyan sa QC? Parang pwede ka pa mag-point Hindi, alam guard niyo yung dyan. sagot dyan. Tinanong ko si Ryan eh. Sasama daw loob ni Ryan. Kasi Mawawala ng playing time. niya. Okay, Siyempre, okay. ipapasok lang ni JB sa Lili. Alright, papalitan na kita. Bakit? Eh akong coach eh. Matanong natin si Coach JV, no? Coach, nakita naman namin yung simula nyo kahit nung preseason pa, no? Siyempre, pumutok yung mga Pat Buena, no? Yung mga MJ, si Hoson. Alam ko mga players mo talaga yan, no? Coach, how
how did you, kumbaga, paano mo binuo itong team na to, no? Paano mo, of course, syempre, pasalamat tayo sa management nito, no? Nakatulong din, ang iba yung suporta rin talaga sa inyo hanggang ngayon. Pero paano mo nabuo tong lineup na to, Coach? Actually, nabuo yung team, yung pre-season as in 4 days bago mag-start yung kumbaga biglaan Kasi ang hawak ko pa lang nun talaga college. Pero yung college ko na yun, Gardner. Tapos meron kaming team which is elite. Yun talaga dati yung parang pang club ni boss ni Kong Arjo na team. Ako yung nagko-coach. So sumasali kami ng katulad yung sa MIGBL nung Marikina. Baga sumasali kami doon. So meron akong pool ng elite. Tapos nung nabuo nung parang gabi o umaga ata, coach, tayo, MPBL. Baka meron kang team. Tapos kasi ako na yung inassign na mag-coach. Wala akong player talaga. Ang player ko noon, puro Gardner. Meron pa nga akong pre-season. Parang may pinalaro pa akong 18 years old. Sa pre-season. Tapos may 21. Kasi puro bata talaga yun. Tapos ang kinuha ko lang na veterano nun, si Clark. Si Jeremy. Si Mahinay. Sino pa ba? Tama. Daryl. Karangian. Tsaka yung Joshua Roque. Pero out of the 4 names na binanggit mo, isa na lang natira. Tama? Si Clark na lang, no? Si Clark na lang. Si Clark na lang. No? And brings me to my next question. No? Si Ryan, basically, nadagdag mo, ano na to Umabot pa ba ng pre-season to? Yes, nakalaro pa ako. Nakalaro ka pa 2 games. Mga 2 games, di ba? Oo. And I remember that day na the day before yung first game niya, parang excited ka nga na idagdag siya. Di ba? And medyo, in a way, nakikita na natin yung mukha ng team nila noon nung pre-season. Di ba? Nagkakaroon na ng identity. MJ Hoson, Pat Buena. No? Yung backcourt. Pat, happy birthday pala. Oo. Para sa itong episode na to. Sana masarap tulog mo. Alam mo, sarap na sinabi mo yung Hindi ba? Ay, Yun ang grabe pinakamaganda. Pero tama. No? Nagkaroon sila ng identity. Tama ka. Tama. Nanagdag si Ryan, no? And si Dave. Si Dave ba part na ng pre-season? Last game na ako. Last game, parang gano'n. Tama. So, brings me as a follow-through question, bakit mo dinagdag itong dalawang to late in the season? Ngayon, part na ng official season. Ano ba nakita mo sa kanila so far? You're 6-4. Kasi ako nun, kumbaga, kailangan ko ng leader dun sa team, sa batang team ko. Which is, kayang-kayang Gampanan. knowing Ryan na kasi dating teammate mo. Nakasama ko Sa QC din, di ba? Konting lang. Nung pagpasok ni Ryan, sabi ko, liit Nung naglalaro pa ako, kaya to? Wala Hindi pala. Small but terrible. Ang bilis. Ang galing mag-isip. So, sabi ko, baga kay Kags ninyo. Sabi ko, Kags, baka pwede natin yung tapikin yung Ryan. Costello. Naging okay naman. Tapos si Dave, si Jeff Morillo naman yung, kasi kailangan namin ng wing na malaki. Kasi yung mga wing ko nun, ang liliit talaga. Pero ngayon maganda na. Si Dave nun, parang Kobe Monhe. Kobe Monhe. Athletic din. Tsaka bata pa kasi yung Jake Agoncillo ko bata. 23 pa lang yun Tama. No, so kailangan nyo, Gloria, bata pa yan. So kailangan na itong mga nakita yung si Dave nun, parang merong sa TikTok din ata. Grabe. Parang TikTok discovery ka pala. Parang merong meron siyang Viral na galaw. Pinakita sa akin ni Jeff. Okay. Murillo. Okay. Baka pwedeng sige, yun. Parang after nun, paano yun na yan? Bigyan na ng pamasahe yan. Effective sasabihin ko sana effective pala Napag-usapan ni Coach yung kung paano nga niya binuo tong team na to at yung mga batang players, no? Siyempre, shout out kay Kong Arjo Atayde nga na talaga namang very supportive sa sports, no? Talagang, kilala si Kong Arjo na
mahilig talaga sa basketball, mahilig sa sports, yan talaga ang kanyang sinusuportahan. Pero matanong ko lang, no, kasi nga, mga bata, no, andyan sila Ryan, sila Jeff, sila Derigue, pero composed of young guys ka talaga, no. Bilang dating player rin at batang coach, meron ka bang mga strict rules na talagang ini-implement, no? Ano yung mga kumbaga paano mo binubuo tong kultura mo? Gusto nila malaman gaano ka ba ka-strict sa mga rules mo? Paano ba sabihin? Yung normal, bawal kang malate. Yung sa call time, yan. Pat, narinig mo yun, ha? Pat Buena. Okay. Kailangan dumadating ka pag tinatawag ka. Mismo. Yan, baka mamura ko na yan mamaya mula. Kasi Friday pa lang, di ba? Inano ko na, pagka-message mo, sa Friday, di pwede. Tapos, disclaimer, hindi po si Pat Buena ang pinag-uusapan namin. Baka hindi siya. Okay, go. Tapos, birthday niya kagabi. Just pinaalala ko lang, ni-remind ko lang. Teka lang, Coach, we are doing this recording June 1. Oo. Ang birthday ni Pat Buena ay May 31. May 31. Okay, Tama Coach, ba? go. May 30 o May 31? Okay, Coach. Tapos kagabi, ang sagot, Coach, paano naman yung birthday ko? Sabi ko, pwede kang magpunta ng Puyat doon, basta pumunta ka. Alam niya na mamaya. Okay. Ito pala ang rebanse ni Coach. Example lang yun. Example mo lang. Okay, Coach, tuloy. Balik doon sa tanong. Example mo. Okay. Striktong implementation. Late. Yan. Kasi yan kumbaga hindi lang sa basketball yung pagiging maagap. So madadala mo rin sa buhay mo yan. Sa trabaho mo. Tama. Napag-usapan ni Coach yung mga yan. Go ahead. Sige. The Coach, syempre you mentioned na you have and we know that you have a very young team, you have a young core. Tsaka, I'll be honest, when I saw your lineup, I saw a few good names, pero now that you are 6-4, you're standing, and then you've defeated also good teams like Ilagan, May Kawayan. And paano mo na-prepare yung mga young guys to go up against like yung mga mas veterano? Kasi when I was watching, pati sila Hoson, parang composed sila eh. Parang hindi sila bata maglaro. How did you make them like that? Yung approach ko sa kanila sa ensayo, sabi ko, bata tayong team, ako bata akong coach, bata kayo, ina-approach ko sila ng kailangan natin mag-compete. So kunwari, game natin ng Friday, Monday pa lang yan, o kaya pagbalik namin ng ensayo, tatalunin natin to. So, ganun yung mentality May ko. mindset na ganun start pa lang. Kasi yung first 3 days na yun, okay, first 2 days ng ensayo, pag galing kang break, yun yung magiging result ng game eh. Hindi naman yung game prep. Kasi yung, kunwari, Friday, Thursday, kahit anong mangyari sa game prep, parang yung bata ka, parang finish or not finish. Pass your papers. Late na. Kahit pangit yung game prep nyo, wala na yan. Kumbaga, lapit na masyado. Masyado nang malapit. So yung unang 2 araw, yun talaga yun. Kaya doon talaga, pukpukan talaga kami. So matanong ko si Aldave, syempre, usually sanay kayo sa coach na medyo mas may edad na, 'di ba? Ikaw galing ka kay Coach Aldin Ayo, alam ko the former. Pakidiin. Kung saan nag-aaral si Aldin ka? UST Growling Tiger. Okay. So medyo sanay ka nga sa medyo mas may edad na coach, yung kumbaga matagal na rin nagko-coach ka nun. Paano ka nag-adjust sa isang coach na, kasi let's admit, kung titingnan mo si Coach JV, parang tropa mo lang eh. Pwede mong tropahin, di ba? Pero stricto. Siya pa nga pinaka-job forms game. Oo. Stricto, pero pwede mo tropahin. Kumbaga sa court, ganito tayo. Pero outside of the court, parang ramdam ko pwede mo siyang lapitan na coach. Okay. Parang may problema ako ganun. Kamusta si Coach JV as a coach? Off the court po, talagang parang tropa mo lang talaga. Okay, Yun po yung parang magaan po sana. Okay, pero paano ka nag-a-adjust? Siyempre, yun na nga, parang may notion yung mga college players na okay, ito yung coach, ito yung edad usually ng coach, ganyan. Napunta ka sa batang coach. Paano ka nag-adjust? Di naman po kasi kasi pag on the court na po, talagang
Kung sa stricto pa talaga. Kumbaga, so age kumbaga, just a number. chameleon din pala si Coach JV. Nag-a-adjust din pala siya. Nag-a-adjust din. Oh. Minsan nga ako nung babato ko ng bola. Okay, gusto ko yung kwentong yan. Okay. Anong araw? Baka hindi mo na... Anong ginawa mo nun? Ikaw ba yon? Hindi po ako. Okay. Huwag na natin siyang Parang mabait ipangalan. ang itsura ni Aldave eh. Gusto ko, Dave, ikwento mo yung scenario na yan. Yan yung mga gusto ng mga listeners natin eh. Malayo. Huwag mo na sabihin kung sino. Malayo. Bakit? Ano nangyari? Ano ba to? Kay. Hindi na nga natin ipapangalan eh. Sige, sabihin nyo na. Sabihin nyo na. Kasi parang ano yan, defensive rotation, para shell drill. So, kumbaga yung mga kaming coaches, meron tayong coach, di ba? May mga, o saan mo pa pupuntahin, ganyan. Ito nakakatawa. As in, tinuro ko ngayong araw, kanan sa right side. Okay. Di niya makuha. Sige pa. Kinabukasan, ginawa ko left side. Sabi nung Espinoso, ang gulo na coach kasi inaral ko kanan eh. Kinabukasan, kaliwa. Ay nako, talaga. Bato ng bola. Guys, alam nating lahat na sports is more than just winning and losing. It's about intensity, momentum, at yung feeling na hindi mo kayang alising ang mata mo sa laro. At kung gusto mong mas maging exciting ang bawat game night, Sports Plus na yan. Easy to use, mabilis, at perfect sa mga sports fans na gustong gawing next level ang kanilang viewing experience. Register or sign up now at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 and above only. Now back to our podcast. Pero ikaw, Rai, syempre, I'm sure, dahil nga ang babata ng mga kasama mo, no, medyo tumutulong ka na rin slightly sa coaching. Hindi naman siguro sa diskarte, sa sistema, in-game. Pero sa practices, paano ka nagiging medyo kuya? Anong diskarte mo sa mga bata? Lalo na sa backcourt. Kasi, okay, let's admit, no, there is a lot of good things about the QC Black Bulls, but the highlight of their team right now is their backcourt. Okay? Specifically because of the performances of Pat Buena and Hoson. MJ Hoson. So I'd like to ask Ryan, who is obviously the leader of the backcourt, the kuya of the backcourt, kumbaga paano relationship nyo? Kayo, ni Pat, ni MJ? Si MJ naman kasi lagi ko rin kinakausap yan. Lagi ko siyang mini-message na tinuturuan ko siya kung ano yung tama. Talagang ano yung tama sa loob ng court, kung ano kailangan mo gawin, ano yung diskarte. Ano pa kasi si MJ, medyo bata pa eh. So kailangan nila mag-guide pa sa kanila. Kaya ayun, lagi ko silang kinakausap sa practice. After game, yung performance nila. Right. Oo nga. Kung ano yung kailangan nila i-adjust, kung ano yung tama nila. Speaking of tama, marami nagawang tama to si Ryan Costello sa FPBL. Isa na dyan, yung stint niya sa Pasig where he was teammates with Kenny Rocacurva, Correct. Carlo Lastimosa. Jeric Deng? Yeah, I think Consi? this was 2022, no? That season. That was the year that si Boss Buddy talagang nakapagbuo ng team Maganda yung team from nila nun. scratch. Playoffs ba kayo nun? Playoffs. Playoffs sila nun. That was them, di ba? Carlo Lastimosa. Josan Nimes ba? Nandun ba nun? Yeah. Robbie Manalang. Yeah, oo. I'm not sure if Asidre was there. Or, hindi, wala ba sila? Okay. Kabit But- ata. Ayun, it was that team na nakilala rin yung Pasig eh. Tama. Yan yung pumutok si Rocacurva niyan eh, nung season na yan. And backcourt leader nila si Ryan Costello doon. So, ayun, tapos last season, no, we will not forget his performance during that series against Nueva Ecija. No? I think that was game 2. Matagal siyang di nakapaglaro. Tapos, pinalaro siya. Ang ganda ng laro niya nung game 2 na yun. Kumbaga, he knows, no, Ryan knows kung how to win, no? And that's why ang ganda ng pasok niya dito sa Pwedeng meme yun Ryan knows. Ryan knows. Oh, pwede. Pwedeng vlog, pwedeng podcast. Wala mo Tinitingnan ko yung habang nagsasalita si Ryan kanina, nakita ko si JV kasi nga, sabi mo, tinetext mo May si message MJ, di ba? sila Kung ano yung after tama, game. di ba? Pagiging disiplina ni Coach JV, parang sinasabi rin niya, talagang tama, kung hindi, tatamaan daw sa kanya. Kung hindi. Okay, pero,
Okay, paano mo naman na-maintain yung chemistry lalo na ikaw ang isa sa mga veterans? Kasi it's one thing na magbigay ng advice. It's another thing to perform. Diba? There's certain expectations tama, di ba, Coach JV? Tsaka yung chemistry na komportable yung player na lapitan ka pag kailangan nila ng advice, ganun. Paano? Kuya ka ba? Stricto ka ba? Paano ka ba? Ano lang, minsan ako yung nagsiset ng banding namin. Ganda. Yung budget, kanino kinukuha? Sa boss lang. Yan! Kasi, Veterano na nga to. Okay. Veterano na. Sige, paano yung mga bonding nyo, Ray? sa off the court, minsan Inuman. kakain sa labas. Ito naman, inuman ako. Minsan, Wala kayo nun. Wala kayong budget. minsan after game, chill. O, pagkatapos ng game, dito tayo. Shot. Importante talaga yan. Importante kasi yung banding talaga eh. Oo. Yun yung At importante sa lumalabas naman Nakikita naman sa team nila na talaga. Minsan sumosobra Oo. Hindi nagising. Hindi Okay, nagiging. wag na natin ipangalan. Hindi nagiging. Okay. Patbay na ba yan? Hindi ako yung Ayan na, nagsabi paalala na. Yung head coach ang sabi. Pinangalanan na. Pero Ray, matanong kita, kasi ang dami mo nang nasalihan na team. Last year, powerhouse, no? Binuo yung team na yon. Talagang championship level yung team nila last year, no? Anong nakikita mo dito sa QC? Bakit ka napao rito? Sa QC, Oo. ano nakikita mo? Bakit ka napao? Sino nanligaw sa'yo? Si Coach JV ba? Si Coach Arjo ba? Or parang si Dave ba na nakita ko rin sa TikTok? Bukod dun sa kung paano, ano yung inoohan mo, anong nakikita mo sa future nitong team na to? Hanggang saan siya makakarating? Kumbaga para sa'yo, anong meron to? Kasi nung pre-season, napapanood ko na sila. So nakita ko yung game nila na every game competitive sila eh. Kahit hindi naman sila kilala di ba? Kahit saan lang silang galing school. Tapos yung kalaban nila malakas. Pero naglalaro sila talaga ng competitive eh. Tama. Kahit wala silang pinipili, kahit sino pa yan. Kahit malakas pa yan. Kaya namin to. So ayun yung gusto ko mapunta ang team. Na competitive talaga na lumalaban. Kaya yun yung kaya napunta ako sa kanila. Talagang minessage ko si Coach JB na baka pwede ako dyan. Kasi dati kayong teammates. Oo. Message ko siya. Okay. Kasi Okay. nakita ko yung team nila na lumalaban talaga competitive eh. Pwede mo rin siya message Ano ba Facebook mo? Pero si Al Dave, matanong natin, kasi syempre nakikita naman natin yung mga ibang kasabayan niya na collegiate players, no? Nasa MPBL ngayon. Alam ko, nagbacolod ka na rin last season. Tama. So, basically, pangalawang Coach taon mo na to sa... Paolo Avelona? Okay, Coach Pao. Oo, tama. Yun nga yung team na yun. Pau, sorry. Pau. Oo. So, kumbaga bago ka sa MPBL no? Alam ko nagpa-draft ka na rin, pero nagstay ka dito sa MP, no? Nakikita mo yung mga bago mong kasabayan na collegiate players. Syempre, getting into the playoffs, palakas na ng palakas yung competition, ganyan. Kumbaga parang ano yung nakikita mong magiging role mo talaga dito sa QC? Kumbaga, ano yung pinaka maitutulong mo dito sa team na to? Feeling ko po, kung maitutulong ko lang po talaga is, sa defense po talaga. Po yung pinapa-focus sa akin ni Coach JB sa defense, lalo na po sa mga malalaking mga guards, mga ganun. Tama. Kanino ka excited makamatch up sa mga teams? Sa North muna, andyan ang Caloocan. Tinatanong namin to palagi sa mga guests namin Andyan ang San Juan, andyan ang Abra. Kanino ka excited? Anong division ba Manila? Nakakalimutan ko na May nakalaban nyo na ba? North. North, okay, sa North. Nakalaban nyo ng Caloocan. Okay. O di yung ano na lang. O di yung Abra tsaka San Juan. Kanino ka excited? O kahit sino sa North. Excited po ako sa San Juan po. Kasi malapit na yan Next Oo. game. Sige, first time Same na yan. Next This game. week, di ba? Sige, first 5 siya. Narinig mo na, Mag-ready ka na. Ang ganda nung game na yun. Mag-ready ka na kay Raylan Torres saka kay Harold Alarcon. Oo nga. Kababayan po yun. Tama, makulod yan. Makulod yan. Oo nga. Coach, that is a big game. We are talking about it again. Today is June 1. The game is on Friday. June 5. Tell us, Coach. I mean, this is gonna be your biggest test, obviously. Hindi lang yung next game. Yung next 3 to 4 games nila. Itong stretch, Ng June. mukhang crucial to Yeah. sa position nila. Oo. At this point, we are
more than one-third into the season. Although they have already played Pasay and Caloocan, which are also strong contenders, but San Juan is San Juan. Yan, So, kumbaga, ano na yung mindset mo, coach, getting into that game? panalo, sana. Kasi How? ako, sobrang thankful ako sa Rizal. Kumbaga, yung Rizal, nung tinalo nila yung San Juan, Nagkaroon ng blueprint. lahat kami, mga nasa yung mga mid teams, kaya. Beatable. By the way, Rizal player yan si Coach JV. First season. Okay, first season ng MPBL. Okay, Teammate sila ni Coach Eric de la Cuesta. okay. One of my favorite teammates. Pagka panalo ng Rizal noon, minessage ko agad si Boss Andre. Sabi ko, Boss, congrats. Kumbaga, ano yun yung Rizal, kumbaga, kasi feeling ko, baka kaya namin yung Rizal, baka. Tapos tinalo nyo yung San Juan. So, nagkakaroon kami, ako, para sa akin, na Confidence na kaya natin to. Kumbaga, kaya na, hindi imposible. Kumbaga, pag nasa players naman yan, kasi siyempre kami coaches, talagang nilalatag lahat yan. Hindi daw to pressure, Hindi daw to pressure. Pero nasa sa inyo daw. Titignan ko si Costello. Wala, hindi natitinag Fearless talaga to. You want to ask? Coach, as you mentioned earlier, nang kalaro nga tayo, do you see yourself still playing or you just want to be a coach na from now? Ayoko na. Gusto ko masarap, papawis. Okay. Pwede. Pero yung ganitong competition, mas gusto kong nasa sideline na lang ako. Ako nang bahala sa inyo. How young are you, Coach JV? 30 nga. Stop counting na nga. Ano ba? Yung unang numero lang ang gusto i-dikta. Yung pangalawa, 30 sige. plus. Pagdating ng 30, yan na yun. 30 na kami lahat. Parang ito lang forever yan. na. Di ba? Powered by Sports Plus. Pero Ganun din yung edad Coach, niya. may mga moments ba na parang gusto mo mag-suit up pag naiinis ka doon sa player mo? Kung ako yan Ganito. Yung totoo. Wala. Nagiging masaya ako. Kunwari kasi, nasa senaryo sila ng ganito. Kumbaga, patapos yung game. Tapos, down the wire, parang pukpukan talaga. Tapos, yung tinuturo naming coaches, nagagawa ng players, parang as a coach, fulfillment. Iba yung, kumbaga, ang galing mo. Alam mo yun, kumbaga ang sarap sa pakiramdam na yung mga tinuturo naming coaches nagagawa ng players nung nakapag-isip ng maayos. Galing. Masarap sa pakiramdam. So, okay na ako dito. Ayoko na mapagod. Hindi ka naman napagod sa training, Coach, kaya ayaw mo na maglaro. Ayoko lang mamura siguro. Or mabatuhan ka ng bola. Ikaw na lang. Ikaw na lang mambato. Siya na lang gagawa. Pero Rai, that's a big task, no? Orlan Pomar, syempre, ilang beses mo na yan naka-depensahan sa court sa MPBL, no? Ilang years ka na sa MP? 7 seasons. I think Orlan has the same number, more or less. Tama, kasi season 2 rin yan. Yeah. So, kumbaga, I mean, that is still Orlan's team, no? I mean, of course, the UP boys are there, but, di ba, iba pa rin yung game pag nandyan si Orlan sa court, di ba? So, ikaw, Rai, anong naiisip mo entering that game? Kasi it's really a backcourt team. Kumbaga, parang talagang asset nila yung backcourt nila this season. Backcourt na may halimaw na sentro. Oo, na may halimaw na sentro. Nakalimutan mo. Pag ganun, Rai, pag ganun kalakas, kasi siguro besides Nueva Ecija, palagi kang nasa team na gitna, di ba? Yung parang malakas, pero hindi siguro yung pinakamalakas na team, except Nueva, kasi that was a really strong team, no? Pero pag ganun yung mga kalaban mo, Rai, anong mga iniisip mo? Pine-prepare ko lang din yung mental, tsaka yung physical. Pinag-aandaan ko talaga yung napapakondisyon ka. Andiyan naman yung mga coaches, nilalatag naman nila lahat ng game plan So, ready kami tuwing game, kahit sino pa yung kalaban namin. Nakikita naman natin, yun nga gusto mo sa kanila Di ba? Yan ang palagi mong sinasabi sa coverage na parang palagi silang palaban. Sa dami ng sinasabi ko, nakakalimutan ko na. Hindi, pero palagi mong sinasabi na yung QC talagang palaban. Correct. Kumbaga talagang hindi sila papayag na ganun-ganunin na lang sila, di ba? Yan ang palagi mong sinasabi.
masyado na tayong seryoso. Okay? Oo. Dahil alam natin mabigat yung laro nila. Ang gusto ko sanang tanungin sa mga to, dahil interesting, hindi lang yung mga players nila, sino man pinakamakulit sa team nyo? Sino ang parang life of the party? Sino ang nagbibigay ng jokes na kahit corny napipilitan kayong tumawa, yung mga ganon. TikToker, Sino nag-uumpisa? ganon. Sino TikToker? Ikaw ba, Dave? Dahil na-discover ka sa curious ako, TikTok. anong video yun? Sayaw ba yun? Or, ha? Pero sumasayaw ka? Hindi. Hindi ba? Highlights. Highlights. Pwede ba natin makita yun? Nakaka-curious ako sa highlights baka na yun. ma-upload natin yan, sigurado, Oo. dito sa episode. Kasi, kakaibang yan, magandang Recruitment. naikwento mo yan. Oo. Oo, kasi, sino nagpakita ng video? Si Jeff? Jeff. Oo, di ba? So, hindi halatang si Coach Jeff, nandun yung edad niya. Oo. Kasi may TikTok pa rin siya. May TikTok pa rin. Di ba? Oo. Para sa akin, unang kwento yan na ganyan na madiscover basically. TikTok. Although, he's a former UAAP player. Usually, doon nakikita. No? So, pero balik tayo dun sa yung composition ng team nyo. Alam na natin yung chemistry, di ba? Yung relationship nyo kay coach. Pero pag nagbabanding kayo, yun nga, sino ba pinakamakulit? Sino ba ang seryoso dyan? Sino ba ang pikon? Sino ba ang gustong-gusto nyong asarin dahil laging pikon? Si Coach JB, naiisip na, natatawa na. Sa akin si Kai Espinosa. Okay. Sobrang kwela niya. Pinakamakulit. Oo. Kwela siya. Magbibigay siya ng joke kahit corny talaga. Mapapatawa Sample. ka eh. Sample na joke. Ano yung pinakahuling joke Yan. niya? Ano ba? Mga kaliwa sa right. Kunyari, tuturo ka ng daan. Sige, kaliwa ka dyan sa right. Mga ganyan. Kwela niya. Tingin ko si Pat Buena, nakakausap ko rin si Pat Buena sa games Makulit din siya pero parang ngayong araw baka hindi niya kayang kumulit. Papunta na ako ron Pag-usapan natin, isa sa mga, for the lack of a better word, hindi ako sure kung mag-agree si Coach JB, parang cornerstone in a way. No? Dahil nakikilalang QC, malaking bagay si Pat Buena at si MJ Hoson. No? Kung pwede lang natin imbitahin na 5 rito. Di The ba? Inter-Barangay Boys Turned Pro. Di ba? Di ba? Dalawang yan. Siyempre, inimbita natin sila, no? The first coach, our guest, no? Si Ryan, before their game against Pasay, best player Yes. ng dalawang laro yun. Kalaban ng Ilagan at kalaban ng Bulacan. That was a thriller nung home court yun, no? And itong dito sa mga next few games nyo, pati yung composition ng team nyo, ano ba ang tingin nyo na aside from yung bonding moments nyo, ano ba yung malaking bagay dito para makamit nyo yung mga panalo sa mga susunod? Kasi alam naman natin, it's more than just yung on-court stuff So, ano ba ang malaking bagay doon? So, sinabi mo na yung sino pinakamakulit. 'Di ba? Nakikita nyo na walang sense yung tanong ko. 'Di ba? Kaya kailangan na maintindihan niyo yung tanong ko dahil masyado malalim 'yun. Kumbaga, bukod sa on-court stuff, ano pa yung mag-work tingin nyo na kailangan yung patibayin off the court? Basically yun Kasi, Yun. Sa haba nung sinabi ko, pinaganda na bibigyan. Sa akin, kumbaga kung sa skill, ready yung mga players ko. Pero ang pinaka-kailangan nilang i-work out, gawa nila ng paraan, hindi ko alam kung paano, yung mental toughness. Kasi kunwari, last game, up na kami, parang ganda sana nung game less than 30 seconds, no? nakuha ni Steve Nash yung bola, na rebound. Tapos may sinonon last try, yung isa ko ring inter-barangay player. Naiwan na siya. Tapos si Jake ang sasalo kay Steve Nash. Meron pa kaming 3 fouls to give. Baga, alam mo nang naiwan yung kakampi mo, ikaw na yung foul. Mental toughness. Tapos, ganda ng point na yun. after nun, Kasi naging 3-point play yun yes. Ni Steve Nash, panglamang. Panglamang isa, tapos end one. So, up by 2. Time out ako. Gawa ko ng play. Sino na naman? Agoncillo na naman. Pagkatanggap niya ng bola, wala na.
Ito yung inbound sa baseline. Double. Inbound sa Wala na, baseline. turnover. So, yun na nga, no? Mental toughness, tsaka siguro yung maturity. Immaturity. Mga karibanses, saglit lang. Alam nating lahat na mas exciting manood ng sports kapag dikit ang laban, clutch ang moments, at bawat possession may kaba. Pero alam mo kung anong mas exciting? Kapag mas invested ka sa bawat play with Sports Plus. Sports Plus is your go-to sportsbook kung gusto mong mas maramdaman ang thrill ng bawat game, whether basketball, volleyball, or your favorite matchups, pwede mong subukan ang sports instincts mo anytime, anywhere. If you're ready to level up your sports experience, register or sign up at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop for 21 and above only. Now back to our podcast. Oo. So, okay, napag-usapan natin kasi si Steve Nash. Gusto ko tanungin si Ryan. Ray, yun na nga, 7 seasons ka na sa MPBL. Anong masasabi mo sa kumbaga yung mga point guard ngayon? Iba na di ba? Kasi kagaya dati, ang point guard, orchestration lang talaga, ang wing lang ang gumagawa ng tres, ganyan. Ngayon, basically, even a big man can shoot threes, ang point guard. Anong napapansin mo sa makabagong mga point guard ngayon kumpara sa generation mo, sa batch mo? Ngayon, yung mga guard ngayon talagang mabibilis sila eh. Yung sa time namin kasi, Mabilis ka nun. yung time namin, more on yung Sets. Oo. Ngayon, mga gwardiya ngayon talagang tawag dito. Parang kamikasi na. Tuloy lang ba? Oo, tama. Takbo. Minsan, di na rin nakapag-isip kasi yun nga, rush sila lagi. Oo. So, yung time namin, kailangan mo mag-isip talaga na yung kung ano yung sinabi ng coaches. Oo. Kailangan mo sundin. Oo. Alam mo si Ryan, example siya ng I mean, how do I say this? Kasi guys like Felicilda, yung mga, let's admit, the not so tall guards, yung meron talaga sila is yung speed. Tama, Ryan, Kasi ikaw, kahit nasa 30s ka na, bilis mo pa rin di ba? Parang, kumbaga, Steve Nash is also not very tall, 'di ba? Pero yun na nga yung speed yung tinitignan talaga. Ikaw anong ma-advise mo sa mga siguro mas batang point guard na siguro hindi masyadong gifted ng height? Paano ka nag-survive sa pros ng ganong katagal na hindi ka naman sobrang tangkad pero kilala ka as one of the best point guards? Scoring guard pa. Oo, kumbaga anong ma-advise mo sa mga ganon? Ang ginawa ko lang kasi winner ko lang yung mga weaknesses ko. Then winner ko rin kung ano yung effective sa loob ng court. Like syempre maliit ako eh. So winner ko yung shooting ko. Then yung shooting sa outside, yung mga pull-up jumper, mga ganun. Winner ko yun kasi ayun yung effective sa akin sa loob ng court. Kasi maliit nga ako, di naman pwede na sugod sa loob kasi malaki sila. Ganda. So, ayun yung winner ko talaga, yung shooting ko. Kasi di ba coach, we have a lot of them na dyan nga si Jan Felicilda, the Are brothers, di ba? So, kumbaga, this is a nice from Ryan. Go ahead, Joe. For you, Dave, kasi your coach just mentioned what your team needs is you need to be like more mature and mental toughness. So, how do you plan to work on that? Unlike, kunyari, minsan, hindi ka nagagamit or like someone may bumigay sa'yo, how do you plan to parang work? May plano kang bigyan siya. Hindi ba yung naglalaban? Kaposisyon mo rin yan, ha? Coach, baka kailangan pa ng wing, ha? Baka mahal. Ay, grabe. Okay, go. Yung sa akin naman po, kung paano nga ito sabihin? Honest lang. Ano dyan? Like kung ano lang talaga yung pinapagawa ni coach sa akin, doon na talaga ako nakafocus eh. Sa depensa. Depensa. Okay. Pero nabanggit sa akin ni coach kanina, one of the reasons ba't kinuha ka niya because of your athleticism na alam naman natin na, or para sa mga hindi nakakaalam, galing sa ACL injury ba? Ako po. What was that, 3 years ago? 4 years na po. 4 years ago? Meron ka na namang alam na hindi ko alam. Hindi ko alam yan, ha? Congrats. Yes, thank you. Parehas pala tayo. Ano Minsan yung graph Minsan mo? nakakatakot yung mga ganun eh. Anyway,
So, ACL injury, but isa sa mga pinagmalaki sa akin ni Coach JB, yung athleticism mo, no, of dunking and finishing sa fast break. So, that being Dunking? said, di ba, paano mo, kasi opensa yun. Oh. Di ba? Pero alam naman natin, na-apply din yan sa depensa. So far in 10 games nyo, di ba, lalo na sa mga sumusubaybay sa QC, sino ba yung nahirapan kang to match up with so far dun sa 10 games nyo na isang mahusay na wing? Sa, pili ko po yung Caballero po eh. Ng Binyan. Yung The Caballero po kasi. other four? US team. Di ba kayo nagabot nun? Yun. Teammates pala sila. Teammates pala. Oo. Okay. Malakas kasi yung upper body ni Nick eh. Ang bigat, no? Tapos mabilis So, din Mabigat siya. yung kahay, no? So, nagkabantayan kayo. Nagkaroon ba kayo ng konting trash talkan sa... Hindi kukulitan na po. Pero naging close kayo kahit pa paano. Close naman po. And Din kasi, Bisaya din kasi yun eh. Oo nga. Cebu ba? Cebu ba Cebu. Cebu. tama. Cebuano si Nick. Nakalaban niyo rin ng Caloocan, di ba? Kanino ka na doon? Na-assign doon. Oo, na-assign. In-assign ni Coach JB. Kay ano ba? Kay Escobar ba? Or... Escobar. Oo. So, marami pa yan, no? Hindi niya maasar yun. Magkakaroon ka pa ng... Magkakaroon ka pa Hindi, ng... tsaka, hindi yun ang ibig ko sabihin ha. Dahil siyempre, hindi sila magkakilala nun eh. Oo. Unless talagang trash talker ka. Oo. Yung personality nito, titignan Pero ko sa ang laro dami to. pang pagdadaanan ni Aldave, magkakaroon pa siya ng Tucker Molina. Di ba? Magkakaroon pa ng may Quezon Yes, pa. si Torres saka si Alarcon. At least isang lengguwahe kayo. Eto ka mo. Mm. Pag nakalaban na nila yung Batangas, heavy talaga yon sa wing, no? Nandiyan sila, Normal. Nermal. Nandiyan Yambing. kababayan, Tama. Yambing. Oo. Okay. So, Coach, basically, no, before we wrap up this episode, we want to know, saan mo nakikita tong team na to, Coach? Saan mo nakikitang pupunta to? Hindi ko alam kung meron ka bang pinangako kay Kong Arjo or kumbaga, where do you see this team going for season 8? Realistically. Oo. Ako naman, tawag dito, sinabi ko kay boss, pinangako ko na quarterfinals, sisecure ko yan. From Okay. there, one game at a time. Fair enough. That's good. Fair enough. So, Ganda. baga kasi nakikita ko naman yung team tapos medyo pa-up din yung laro ng mga players. Kumbaga talaga ang kailangan lang kasi minsan natatalo kami dahil sa late decision, yung mga decision ng bata na baga dun lalabas yung pagiging batang team namin. Pero isisecure ko dun sa mga boss, sa management na nasa quarterfinals tayo tapos from there talagang pagtatrabahuhan namin. Okay. Let me redeem myself. Bumalik na yung train of thought ko eh. Okay. Oo, kasi yung tanong ko nga kanina, this is the last one. Diba? How excited are you, Coach, also for guys like Pat Buena and MJ Hoson, no? Dalawang bata. I mean, MJ is 24, 25. 25. Pat Bata, Buena is grabe. Kaka-25 na. kaka-25 lang kagabi. Okay. So, these two players would, aside from itong dalawa na guest natin, would stand out, no? Si Ryan, again, nag-best player ng 2 out of the 3 games sila. Pero Strong really, contenders. MJ, by for the way. example, I think 5th ngayon in assists, almost 6 per game. Okay. So sa mga heavy minutes din sa kanila. And then si Pat Buena, I would assume he's in the top 10 in terms of 3-point percentage. Sa mga magandang stroke talaga yan eh. Tatanungin ko sana siya pero wala siya dito ngayon eh. Oo. So how excited are you in terms of these two, no? Na parang cornerstones mo sa team. Not only this season, but really sa QC moving forward. I'm talking about yung big picture here, Coach, para sa dalawang player na to. Very excited kasi lalo na kunwari si MJ, kinakausap ko yan lagi. Minsan sinasama ko pa. Mas kakausapin ko para sabi ko, dumadating tayo sa ganito eh. Kasi sobrang bata nyo pa. Pero sabi ko, bigyan nyo ako ng 2 taon. Siguro, ibang level na siguro kayo. Kasi talagang kaya nyong madala yung team sa magandang place after 2 years.
Basta pag inaya mo, dadating. Joke lang. Okay, maraming salamat. Ganda to. No? Thank you very much. Coach JV Olea, Aldave Cano, and of course Ryan Costello. Go Abangan QC. natin ang kanilang laro No, against QC, taga dyan ako. the Tayo. mighty San Juan Taga dyan tayo. Knights. Oo nga, pwede pala kayong dalawang homegrown ng QC, ha? Wag na. Kong Arjo, pwede pa. Okay, and now Coach Chris and Joe, let's start with a quick recap with our featured games, no? Nung May 29, ang ating laro, Valenzuela versus Parañaque. Go ahead, Joe. Valenzuela built a comfortable 8-point lead by the halftime. Parañaque launched a furious second-half rally behind Santos and Ubuyes to force a down-to-the-wire finish. Si Tweety yan. Oh. Mm. Ultimately, Valenzuela used the late-game poise to escape with the win and hand the Patriots their 11th straight loss. I covered this game, J. Oligario, of course, is the best player. He has 20 points, 8 rebounds. He was actually torn kasi tubong Parañaque yan si Oligario. Tama. Talagang dun siya lumaki. So, kumbaga, parang it was hard for him to actually play for Valenzuela against Parañaque. But anyway, ayan. Bounce back win para sa kanila dahil previous game talo sila sa Quezon. The Yeah. mighty Quezon Huskers. No? Okay, eto, Coach, go ahead. Yeah. And Jensen versus Cebu. No, this was the game kung saan kakatapusan ng guesting yata natin. Ay, hindi. Manila pala kalaban nila nun. Oo, Cebu, Manila kalaban nila. Anyway, Jensen Warriors snapped Cebu's 5-game winning streak with a balanced offense and interior dominance. Joshua Fontanilla was the best player. 17 points, 3 assists. Isa lang ang mintis ni Joshua. Off the bench pa to kung di ako nagkakamali. The perimeter while Anton Eusebio controlled the glass with a massive double-double. Anton Eusebio. Okay. This crucial victory, former UP filing mo rin, by the way. Okay. Crucial victory extended Jensen's active winning streak. 10 lang naman. Wait lang, Joshua Fontanilla, former. UST. Growling. But you know, Tiny. I really want to give this to, you know what, I covered this game as well. Nag-abot sila ni Dave yata. Nag-abot ba kayo? Oh. Okay. Ang maganda sa larong ito, no, kasi, okay, usually to be Hesed Gabo, di ba? In their games, no, pag nananalo sila dyan sa out of the 10 games, marami nang nag-lead si Hesed. But in this game, there were actually 3 prospective best players, Sino isa? Si Marwin Junicio. Okay. Marwin was consistent from start to end. Mhm. There was also Joshua Fontanilla and Antonio Eusebio also did well nga lalo na in terms of rebounds. Tsaka galing sa ano yan di ba? Si Marvin Junicio, parang 31 points, 28. Yeah, Couple na games best back. player. Yeah. Oo. But Joshua was really, yung offense niya talaga, 17 points. Imagine, talagang inano niya parang lamang na yung Cebu dyan Nabawi talaga ni Joshua yung laro niya. Mabigat kalaban din. Isa sa mga paborito din natin yan, Cebu, siyempre. Oo, but they will be, as undefeated of the South, they will be facing Abra this coming week. And that's a really good Itong game. next natin, Mika, feeling ko si Coach JV ang gusto magbasa nito. Oh, sige. Coach JB, basahin mo. Parang ayoko. Pasay appeared to take control late in the game. Of course, this is Pasay versus QC. After Chris Fajarito, hit, ang ganda ng mga performances talaga ni Christian dyan. Hit back-to-back triples to establish a 9-point cushion. Quezon City launched a furious counterattack to reclaim the lead. But Steve Nash Enriquez answered back with a clutch game-winning 3-point play Yan yung with sinasabi ni Coach JB 22.1 kanina. seconds remaining in the game. But of course, the best player of this game was King Gortiza, 13.3 rebounds, 3 steals. Alam mo, ang ganda rin ang pinapakita nito ni King Gortiza lately, no? Lalo na sa rebound, sa defense, ganda ng pinapakita niya. Pero ang ganda ng game plan nila, no? Kasi naalala ko, the game before that, si Christian Fajarito nung kalaban ng Jensen, parang 20-something points siya, kina yung mga poste. Ang ganda ng game plan ni Coach JV, yun lang. Sa dulo, Yun yung pinag-uusapan kanina. Yun yung pinag-uusapan natin kanina off-cam Yung 9 points niya, naging mabigat. So, yung timing din. Yun din yung sinasabi ni Coach JV na yung mindset, yung mental toughness, yun yung gusto niyang ma-establish pa ng kanyang mga players. Go ahead, Joe. Rizal versus Bataan. The high-octane battle featured a grueling 20-point lead change before Rizal finally broke away to build a comfortable 15-point lead late in the fourth quarter. The hometown Risers threatened a dramatic comeback behind a late 10-point scoring burst from Alfred Flores to cut the deficit to single digits in the final minute. Ultimately, Rizal's balanced offense fended off the late surge to secure the win. Player of the game was Alwin Alday. QC. Yep.
with 22 points, 5 rebounds, and 2 assists. Meron akong balita dito sa Rizal. Meron? Meron! Galing sa panalo pa? Oh. Galing sa panalo. Grabe. Ang balita ko, Sismosa ka talaga. meron daw changing of not The guards? not guards, but Hmm. the platoon leader. Ah, Okay. Daw. What? daw. Hindi That's pa a good natin word. pwede sabihin siguro kung sino kasi hindi pa official yung kanilang usapan. But by that time, na may maglalaro na ba sila? Pag nilabas Oo, ng baka recording siya na. Pero kilala to ni Ryan Costello. Kilala Oo. niya. Kilala ko rin yan. Oo, Dating kilala. teammate ko rin yata yan dati. Oo. Ito pa ang maganda Kung yan dyan. ang tinutukoy mo. Oo. Yan. I think so. Yan na yan. Mm. And ang maganda pa dyan, no? Isipin, when you speak of Rizal, you will remember Billy Ray Robles. You will remember Mark Yee, Mm. na dating players ni Coach Toot. Oo. Or now. Sorry. Okay, pero malalaman niyo din yan, okay? Ito rin yung nickname ni Luka the Blanc Doncic. Bahala na kayo. Okay. Ayan, Coach, ikaw na. And now, it's time for our Rebanse Player of the Week. Sayang, hindi pwede si Costello dito. Dalawang best player yun eh. Oo Let's start with you, Joe. Kailan pa natin masasabi na ikaw to? One day. By the way, Diba? wait lang, bago lang muna natin pag-usapan yan. Narinig ba nyo nung nag-report ako tukol kay Joe? Di ba? Ninigay ko sa group yon. Please pakinggan nyo. 9-minute mark of the fourth quarter of Abra versus Manila. Pinopromote ko, ha? Kasi Grabe. ang ganda talaga ng report ko tukol kay Joe. At Okay, binanggit ko okay. mga Pwede na kami maging agent mo. Pwede, Rebanse oo. family. Exposure na binibigay namin sa'yo, ha? Oh, sige Joe, hindi man ngayong week, sino ang hindi man ikaw ngayon, player of the week. Sino ang player of the week mo? I have to go with Joshua Fontanilla. Okay. Because I was also watching his game. Besides him being very high efficient that game, and he was the highest pointer, if I'm not mistaken, napapawaw niya yung crowd eh. Like, Yeah, I agree. yun yung masarap panoorin eh. Actually, ganun yung mga type ng player na gusto mong panoorin na he knows when to be flashy and it's effective. And that's what really entertains people and the viewers, the watchers. So, I'm gonna have to go with Joshua Tsaka chill lang siya, no? Hindi mo isipin na siya yung superstar. Ganyan pero talaga mga performer. Tomasyan. Tama ba, Dave? Chill Yeah. lang. Okay, go. Oh my Alam mo lang, gosh. go. Ako, ano naman parang, I don't know if it's cliche because the MPBL chose him also to be the player of the week, but Yeah. I'd go for Hesed Gabo because he had a great game. I don't know if it was his career high, but it was his season high against Pasay. He had 26 points and I think 13 assists. Basta more or less ganun. double, yeah. And then he had another nice game against Cebu, although he wasn't the top scorer, but he had 11 assists. No, in that game against Cebu, and he gave Naalala ko that. yun. Meron siyang magandang Crucial yun, ha? pasa kay Antonio Sebio. But tsaka yung team effort talaga nilang, yung teamwork nila ni Joshua Fontanilla. Gustong-gusto ko pag Even the game Tandem. against Pasay. Yeah. Oo. Basta yung backcourt tandem na yan, may mapupuntahan yan tingin ko dito sa season. Well, magaling kayo, no? Maganda yung mga napili nyo. Pero mas magaling ako. Sige. Alam mo bakit? Kasi MPBL Player of the Week yun. Rebanse Players of the Week. Ang napili ko, Fontanilla at Hesed Gabo. Ay, grabe. Kaya mas magaling ako. Okay? Yung explanation, Grabe. yun na rin yun. Okay? Ayan ang mga napili ko. Discounted po ang TF ni Coach Christian. No, kidding aside, okay, etong team na to, hottest team right now. Yeah. Di ba? Agree. 10-game winning streak. One of 3 teams na wala pang talo. Okay. Kasama ang Quezon at ang isa pa, Caloocan. Okay. So, tama, di ba? At this point, June 1, again, doing this recording, They will be playing Abra. sila ang di ba, maraming panalo. Lamang pa rin sila sa panalo, Yeah, di ba? 10 wins. Okay, dahil ang Caloocan, 9 pa lang. Yeah. Okay. Pero abangan nga nila, tayo yon sa Wednesday. Magkikita na naman tayong dalawa. Kailan Kahit to? ayaw natin. Hindi ako sure. Kalaban ng Jensen ng Abra Hindi pa ako sure doon. sa Wednesday. Hindi pa ako sure. Hindi ka pa Okay. sure. Oh, Pero don't put me on the spot. Okay. Who you got though? Ha? Who you got? Jensen and Abra? Shucks. Mabigat yan. No Dave and no Encho. Mahirap yan. Hindi pa naman daw, Dave I think is sure. I don't know about Enzo. Ako tanongin mo, sa tanong mo. Sige. Okay, who you got? Anong team? Jen Abra versus versus Jensen. QC. You know. Grabe. Guess natin. Okay, Oh, upcoming yeah. MPBL game Para bumalik si Pat Buena. for the week. June 5 on Friday, we have Iloilo versus Batangas. Naku, ang gandang laban ng game 2 Mm. Paki-announce, Coach JV. Sino maglalaban?
Quezon City versus San Juan. Ang ganda laban dyan. Oo, okay. Syempre, ang game 3 natin, Basilan versus Bataan. Actually, Coach, this is also a nice game, ha? Yung Basilan versus Bataan. Kanino ka dyan? I would go for Basilan. Bataan is quite on a slump right now. Remember, this is a team na galing sa 3-0 start. No? Yeah, but again, no, for this season, you are one game away from actually regaining the trust of the people, di ba? Bigla na lang magkakaroon ka ng nice game and it might be the day for Bataan. Let's see. Okay, on June 6, okay, we have Jensen versus Parañaque. Hello, no-brainer. Okay, next. merong Negros versus Abra. No-brainer also. Okay. May Kawayan versus Sarangani. No. Siyempre kay Coach Jonathan ako dahil coach ko yan. Baka Again, bawasan pa yung playing time ko. They have a gem in Agent Yeah. Miranda. But I would say, I remember Sarangani, okay, being more competitive. Yes, lately. Lately. So, Coach JK, please keep it that way. Yeah, okay. Okay, and that's the final buzzer for this week's episode. Maraming salamat again sa aming mga special guests, Coach JP Alea, Alden Canoy, and Ryan Costello sa pagsama sa amin sa isa na namang masaya at maaksyong kwentuhan. Kung nabitin kayo, hit that subscribe button. Remember to catch our episodes first on YouTube and Spotify. Follow us on all socials at Rebanse Podcast. At huwag kalimutan i-drop ang inyong sariling hot takes at predictions sa comment section below. Don't forget to tune in to our latest episodes dahil dito, hindi mahalaga kung paano ka natatalo kahapon. Episode 7, panoorin niyo yun. Remember, Kuya Dondon Hontiveros, the only grandfather so far to play actively in the MPBL. Parang feeling ko mahirap na ma-break yung record na yan, sa totoo lang. Unless maglaro na si Noah in 3 years. Patapusin muna natin ang pag-aaral, ha? Nahuhulog yung puso ko sa mga hinihirit mo, Ate Mika. Okay, ang mahalaga ay kung paano ka babawi bukas. Study the game, respect the process. Till the next episode, ako po si Mika Abesamis. I'm Coach Christian Luanzon. Joe Gomez-Diliano here. Laging tandaan, kung may issue, aba may sagot. Kung may talo, may rebanse! Perfect! Yeah! After 8 episodes. Wow. Yan ang laro, yan ang kwento, yan ang MPBL. Walang sawang nagbibigay ng bagay na pag-uusapan. Bawat episode, sisiguruhin naming walang play na mapapabayaan. Walang issue na may iiwasan at walang debate na mananatiling walang sagot. Dahil ang basketball, hindi natatapos sa buzzer. Nagsisimula pa lang ang usapan. Kung gusto mong marinig ang totoo, ang analysis, ang history, ang init ng laban na hindi mo mahanap sa ibang lugar, nandito kami. Bawat linggo, bawat laro, at bawat issue. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo.